Minsan mo na rin bang naitanong sa iyong sarili na posible kayang yumaman ng isang ordinaryong tao na kumikita lang ng minimum na sahod? Habang naghahanap ako ng sagot sa tanong na ito, meron akong nabasang article tungkol sa istorya ng isang parking lot attendant na nagkaroon ng $500,000 na stock portfolio. Ang kanyang pangalan ay si Earl Crowley at ito ang kanyang istorya. Bata pa lang si Earl ay naranasan na niya ang kahirapan. Noong 4 na taon pa lamang siya ay nagkaroon ng sakit ang kanyang ina at kailangang ipagkatiwala muna sila sa orphanage kasama ang kanyang 3 kapatid. Halos umabot ng 3 taon bago gumaling ang kanyang ina at pagkatapos niyan ay muling nabuo ang kanilang pamilya. Nagsimulang magtrabaho si Earl sa edad na 13 at sa panahong yon ay binibigay niya sa kanyang ina ang malaking porsyento ng kanyang income. Dahil meron siyang dyslexia, isang uri ng learning disorder, naaapektuhan nito ang kanyang pag-aaral. At ito rin ang dahilan kung bakit mga mababang uri lang na trabaho ang kanyang napapasukan, katulad ng pagiging parking lot attendant. Ang kinikita ni Earl sa kanyang trabaho taon-taon ay hindi umaabot ng $20,000, napapabilang sa mga minimum wage earners sa Amerika. Dahil sa liit ng kanyang sahod at meron na rin siyang pamilya, naisip niya na kailangan niyang mag-ipon ng malaking halaga para balang araw ay makaalis siya sa kahirapan. Ang taong ito ay nasa 1960s. Nagtitipid siya palagi para meron siyang maitatabing pera. Tumatanggap din siya ng ibang trabaho at ang kinikita niya doon ay nilalagay niya sa kanyang ipon. At mapalad din si Earl dahil meron siyang katrabaho na ini-encourage siya na mag-invest. Naging kaibigan niya ito at naging mentor. At dahil nagtatrabaho siya malapit sa isang financial institution, humihingi siya ng mga investment tips sa mga nakasalamuhan niyang lawyer, broker at banker. At lahat ng kanyang mga natutunan ay in-apply niya sa kanyang pag-i-invest. Ang goal ni Earl ay mapalaki ang kanyang investment para pagdating ng araw ay pera naman ang magtatrabaho para sa kanya. Ang kanyang maliit na sahod ay hindi naging hadlang sa kanyang pag-i-invest. Nagsimula lang siyang mag-invest ng $25 buwan-buwan sa isang mutual fund at consistent niya itong ginagawa sa loob ng 15 taon. Noong 1970s, ang kanyang net worth ay umabot na sa $25,000 at noong 1981, naisipan naman niyang mag-invest sa mga blue chip company tulad ng Coca-Cola, IBM, Caterpillar at iba pa. Dahil maganda ang performance ng mga kumpanyang ito, hindi rin masyadong risky kung dito siya mag-i-invest. At isa pa, nag-i-invest siya sa long term at hindi niya afford ang malugi. Kaya mas mabuti ng maliit na dividend ang bumabalik sa kanya taon-taon as long as consistent. Ang ginawa ni Earl ay patuloy lang niya na dinagdagan ang kanyang investment at ang kanyang kinita ay binalik niya lang ito lahat. Hinayaan lang niya na mag-compound ang kanyang pera hanggang umabot na ito sa $500,000 noong 2007. Kahit minimum wage earner lang si Earl ay nagawa pa rin niyang magkaroon ng malaking halaga, makabili ng sariling bahay at walang mga utang na binabayaran dahil nakafocus siya sa long term at meron din siyang solid principle sa pera. Marami tayong matututunan sa istorya ni Earl na pwede rin nating i-apply sa ating sarili. Dito natin matututunan na kahit nakakaranas tayo ng kahirapan ay kaya pa rin nating umasenso as long as sisimplihan lang natin ang ating buhay, maging disiplinado sa pag-handle ng pera at maging consistent sa pag-iipon at pag-i-invest. Pagkatapos kong basahin ang istorya ni Earl, napaisip ako kung posible rin kayang maghirap ang isang tao kahit kumikita naman siya ng malaking halaga. At kung posible, paano kaya ito nangyari? Sa paghahanap ko ng sagot ay nakita ko na maraming celebrities, businessman, athlete, lottery winners, artists, rappers at marami pang iba na dating nakahawak ng malaking halaga pero paglipas ng ilang taon ay nag-declare ng bankruptcy. Isa na dito ang King of Pop na si Michael Jackson. Ayon sa isang report, simula noong 1985 to 1995, ang average annual income ni Michael Jackson ay nasa $50 to $100 million. Ang perang yan ay galing sa concerts, record sales, merchandise at endorsements. Pero kahit sobrang laki na ng pera na dumating sa kanya, hindi pa rin ito naging sapat dahil kung gaano kalaki ang kanyang kinikita ay ganun din kabilis ang kanyang paggastos. Taon-taon ay gumagastos si Michael Jackson ng mahigit $50 million para ma-maintain ang kanyang marangyang pamumuhay. Katulad na lang sa paggastos ng $10 million taon-taon sa pag-maintain ng kanyang ranch kasama na rin ang mga gastos sa renovation, pagbili ng mga sasakyan, alahas, travel at marami pang iba. Noong 2004, nag-declare ng bankruptcy ang kanyang financial advisor dahil hindi daw niya kayang bayaran ang $70 million na utang sa Bank of America.
Pero kahit ganito na ang kanyang financial situation, ay patuloy pa rin siya na gumagastos ng malaking halaga buwan-buwan. Ang ganitong financial behavior ay pinagpatuloy niya ng mahabang panahon hanggang sa lumaki pa lalo ang kanyang utang. At noong 2009, ang taon ng kanyang pagpanaw, sabay na ikinagulat ng karamihan ang iniwan niyang utang na $500 million. Despite sa nararanasan niyang tagumpay, nagiging negative pa rin ang kanyang net worth sa huli dahil sa luho at pag-mismanage ng pera. Kung titingnan natin ang pinagkaiba ng finances ni Earl at Michael, makikita natin na sobrang layo ng pagitan. Ang isa ay maliit lang ang kinikita pero marunong mag-manage. Ang isa naman ay kumikita ng malaki pero nasobrahan sa paggastos. Marami tayong matututunan sa istorya ng dalawa at isa na dito ang kahalagahan sa pagkakaroon ng money principles. Ang ibig sabihin ng salitang principle ay isang rule o paniniwala na siyang magsisilbing guide patungo sa goal na gusto mong maabot. Ang principle ay magagamit natin sa bawat bahagi ng ating buhay, sa ating kalusugan, sa relasyon natin sa mga tao at pati na rin sa ating finances. Ang mga taong nagtatagumpay financially ay hindi palaging bumabase sa halaga na kanilang kinikita. Alam nila na ang income ay bunga lang o resulta na sumasalamin sa kanilang pagsusumikap, kakayahan at disiplina. Ang kanilang principle sa pera ay hindi katulad sa money principle ng karamihan. Kaya kahit kumikita sila ng maliit na halaga, ay nagagawa pa rin nilang magkaroon ng ipon at investment. At paglipas ng panahon ay unti-unti nilang naaayos ang kanilang sitwasyon. At yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano ang money principles ng mga mayayaman? Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 4 money principles na dapat mo ring i-adapt sa iyong sarili para mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Number 1. Ikaw ang responsable sa iyong pera. Ang pag-ako ng responsibilidad ay isang magandang pag-uugali na pwede nating i-apply sa kahit saang bahagi ng ating buhay. Kung goal mo na maging malusog, responsibilidad mo na kumain ng masustansyang pagkain, magpahinga ng sapat na oras at matutunan ang mga bagay na merong kinalaman sa iyong kalusugan. At ganito lang din ang dapat nating gawin sa ating finances. Kailangan nating maging responsable sa paghawak ng ating pera kung gusto nating magkaroon ng maginhawang pamumuhay at malayo sa financial stress. Ang ibig sabihin ng pag-ako ng responsibilidad sa ating pera ay dapat hindi tayo gumagastos ng katumbas sa ating income para pagdating ng araw, meron tayong malaking ipon na pwede nating gamiting kapital sa negosyo na pwede nating simulan. O di naman kaya ay para meron kang perang magagamit sa panahon ng emergency. Isa lang ang ibig sabihin kapag marami kang pera at yun ay marami ka ring choices. At para maiwasan mo ang paggastos ng katumbas sa iyong income ay kailangan mong gumawa ng budget. Mag-allocate ka ng pera sa iyong mga wants, needs at savings tuwing sahod. At ang paggamit mo ng pera araw-araw ay ibase mo palagi sa nagawa mong plano. Kung ang iyong daily allowance ay 300 pesos lang, pagsikapan mong hindi lalagpas ng 300 pesos ang iyong daily expenses. Kung umaako ka ng responsibilidad sa iyong pera, makakapag-focus ka rin sa mga bagay na meron kang control at makikita mo rin kung saang bahagi ng iyong finances ang dapat gawa ng pagbabago, kung anong mga gastusin ang dapat tanggalin o gawa ng konting adjustment at kung anong opportunity ang magandang pasukan para madagdagan ang iyong monthly income. Kung hindi mo sinisisi sa iba ang iyong kalagayan ngayon, kung hindi ka palaging nagre-reklamo at tahimik ka lang na nagtatrabaho para masolusyonan ang iyong problema, mabilis ka lang din na aasenso. Huwag mong sisihin ang ibang tao kung bakit hindi sapat ang kinikita mo ngayon. Sa halip, mag-focus ka na i-improve ang iyong sarili para makahanap ka ng mas magandang opportunities. Number 2. Mag-invest ka ng maaga at maging consistent. Ang kagandahan kung maaga kang nag-i-invest ay matitake advantage mo ang kapangyarihan ng compounding dahil meron ka pang sapat na oras para palaguin ang iyong pera. Kung paano gumagana ang compounding ay cycle lang siya ng iyong capital at interest. Halimbawa kung ang iyong pera ay nilagay mo sa isang investment at paglipas ng isang taon ay kumikita ito ng interest, tapos kung binalik mo ang iyong interest at dinagdag sa iyong kapital, mas malaking halaga na ang pwedeng kitain ito sa susunod na taon. At kung ipinagpatuloy mo ang ganitong cycle ng mahabang panahon, patuloy din na lalago ang iyong pera at doon na mangyayari ang compounding. Para mas lalo pa nating maunawaan, gagawa tayo ng basic calculation. Halimbawa, kung nag-invest ka ng 2,000 pesos every month sa index fund na merong average annual return na 8%, sa loob ng isang taon, ang total contribution mo sa iyong investment ay 24,000 pesos.
plus ang 8% interest nito na 1,920 pesos, meron ka ng total of 25,920 pesos. Kung binalik mo lahat ng iyong pera at patuloy na dinagdagan ng 2,000 pesos buwan-buwan, sa ikalawang taon ay meron ka ng kikitain na 3,993 pesos at ang iyong total investment ay 53,913 pesos. Kung ipinagpatuloy mo ang ganitong cycle sa loob ng 5 taon, ang iyong total investment ay nasa 152,060 pesos na at sa loob naman ng 10 taon, ang iyong total investment ay aabot na sa 375,485 pesos. Ang iyong total contribution ay 240,000 pesos at ang total interest naman ay nasa 135,485 pesos. Mahigit 50% sa iyong total contribution. Hindi na masama sa 2,000 pesos na investment buwan-buwan. Kung titingnan pa natin ng mabuti, ang perang kinita ng iyong investment sa unang taon ay hindi pa ganun kalaki. Ganun din sa susunod na taon. Pero dahil sa consistency, sa ika-10 taon ay mas malaking pera na ang na-generate ng iyong investment kaysa iyong annual contribution at mas lalo pa itong lalaki kung itutuloy mo pa ang iyong pag-i-invest ng mahabang panahon. Marami pang investment options ang available sa market ngayon. Merong stocks, bonds, mutual fund, meron ding mga high-yield savings account, pag-ibig MP2 at marami pang iba. Nasa iyo na yan kung anong investment ang willing kang pag-aralan at gusto mong pasukan. Ang kakampi mo sa pag-i-invest ay oras, kaya habang maaga pa, simulan mo nang mag-invest. Number 3. Mag-focus ka sa net worth at hindi sa income. Isa sa mga tanong na madalas nating natatanggap ay ang tanong na saan ka nagtatrabaho at magkano ang iyong income. Palaging magkasama ang mga tanong na ito. Yung iba ay tinatanong ito sa atin dahil gusto lang nilang malaman. Yung iba naman ay ginagawa na itong basihan sa kung paano nila tayo titingnan. Kung malaki ang iyong income, automatic mayaman ka na rin. Kung maliit naman, ay mahirap. Pero ang tunay na yaman ay hindi yan nasusukat sa laki ng iyong income, kundi nakabase yan sa laki ng iyong net worth. Dahil ang income, kailangan mo pa yang bawasan sa iyong mga gastusin. Tapos kung hindi ka pa marunong mag-manage ng iyong pera at wala kang financial discipline, magagastos mo rin yan lahat kahit gaano pa yan kalaki. Pero ang net worth, kahit kumikita ka ba ng maliit, as long as mataas ang halaga ng iyong asset kaysa iyong liabilities, mas mayaman ka pa rin kumpara sa taong kumikita ng mas malaki sa'yo. At eto ang ibig kong sabihin. Kung halimbawa si John ay kumikita ng 100,000 pesos buwan-buwan at napupunta lang ito lahat sa gastos, sa kanyang needs at kasama na rin ang kanyang mga luho, masasabi nating ilusyon lang ang yaman na meron siya dahil namumuhay pa rin siya paycheck to paycheck. Kung titingnan natin si John sa panglabas na anyo, sa brand ng kanyang mga suot at sa iba pa niyang mga gamit, mapagkakamalan natin siyang mayaman. Pero kung titingnan natin ang kanyang financial statement, makikita natin na ang kanyang cash flow pattern ay walang pinagkaiba sa cash flow pattern ng isang mahirap na tao. Ang cycle ng trabaho, income at gastos. Despite na kumikita siya ng malaking halaga, mahirap pa rin siya dahil sa kanyang mga desisyon. Mas pinili niyang gumastos kaysa mag-ipon at mag-invest. Pero kung sakaling binago ni John ang kanyang mindset at principle sa pera at hindi na siya gumagastos ng katumbas sa kanyang income, kahit kumikita pa siya ng maliit na halaga, ang kanyang cash flow pattern ay magiging katulad na sa cash flow pattern ng isang mayaman na tao. Ang cycle ay magbabago na sa trabaho, income, asset at income. Kaya ito ang dahilan kung bakit mas mahalagang mag-focus ka sa iyong net worth kaysa income. Totoo na meron kang malaking advantage kung kumikita ka ng malaki, pero mas mahalagang gawin mong priority ang pagpapalaki ng iyong net worth. Number 4. Ang yaman ay nakabase sa iyong mindset at hindi sa pera. Isa sa malaking pinagkaiba ng mga successful at unsuccessful na tao ay ang kanilang mindset o kung paano sila mag-isip. Ang mga mayayaman kapag nakatanggap ng pera, ang iniisip ay kung paano ito mapanatili sa kanilang mga kamay at saan ito magandang i-invest para meron silang kikitain. Ang mga mahihirap naman kapag nakatanggap ng pera, ang iniisip agad ay kung ano ang magandang gastusin. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang yaman ay nakabase sa ating mindset at hindi sa pera. Kung ang iyong utak ay nakaprogram sa kahirapan at wala kang ginawa para mabago ito, ang mangyayari ay wala ring magbabago sa iyong buhay kahit daanan ka pa ng maraming pera. At ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga lottery winners ay bumalik sa pagiging mahirap. Nakachamba lang sila na makatanggap ng malaking halaga samantalang ang kanilang mindset ay hindi nagbago.
Pero yung mga taong yumaman dahil binago nila ang kanilang sarili, nag-develop ng skill at pinag-aralan ang mga bagay na merong kinalaman sa success, kahit daanan man yan ng mga pagsubok, babalik pa rin yan sa pagiging mayaman. Dahil ang kanilang utak ay nakaprogram na sa ganyang estado ng buhay. Nakafocus sila sa mga opportunity at marunong din silang mag-manage ng kanilang resources. At yan ang 4 na money principle na dapat mo ring i-adapt sa iyong sarili para mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Sa 4 na principles na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang mga nagustuhan mo? At para sa'yo, ano ba kayang money principles ang dapat nating i-apply sa ating sarili? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.